of countless promises and words made, were the cries of the people heard, in need of a leader to save them, to give them salvation, hoping for change and a life worth living. Kakasya po ba sa inyo ang 64 pesos na pangkain sa buong araw? Umaga, tanghali at hapon po? Ay, para sa akin ay hindi. Parang siguro pang umagahan pa lamang. Para sa akin, no. I think no. Opo na. Hindi. Hindi kasi. Sige, yun lang po. Kasya naman. Kasya po. Yes. Na, pagkakalam ko hindi. Pwede, di budget na budget. Bakit 64 pesos? Paano yun kakasya? Isang araw, 64 pesos? The National Economic and Development Authority drew flack from groups questioning its food poverty threshold, which claims that Filipinos who spend 64 pesos per day for their 3 meals are no longer considered food poor. Filipinos spending 64 pesos a day for 3 meals, or around 21 pesos per meal, are not considered food poor. A country that has been in development for decades. They were once yearning for freedom, but now they yearn for change. Have they really been developing? May mga times ba na hindi ka kumakain para mapagkasya ang allowance mo? Meron akong times na pagkakataon na nakakaranas ng ganong sitwasyon kasi una, hindi sapat yung nabibigay sa akin ng magulang ko na pera kasi mataas nga yung bilihin, taas yung presyo. At dahil nga din sa maraming kailangan bilhin para sa school. Oo, ngayon. Kasi yung pera ko sa allowance ko per day, halos kulang pa siya dun sa pamasahe ko, sa food ko, lalo na as ako na average student na nasa private university, dahil nga din naman ako pinalad sa state university. Sobrang kulang din dahil taga-malayo din ako. So, yung pamasahe ko, halos 75-50% ng nagiging baon ko. So, ang nangyayari is mas na bibigyan ko pa ng budget yung pamasahe kaysa sa pagkain ko. So, first meal of the day ko yung ngayon. Okay. Oo naman, madalas kasi yun nga, walang trabaho masyado yung aking pamilya. Medyo walang pinagkukunan ng ipapadala sa akin. Kaya pinagkakasya ko lang. Minsan hindi na ako kumakain. Yun. They went from a lot of people wanting to be freed from the cage of colonizers, to a lot of people suffering from corruption, greed, and hate. Their people are starved. They are hungry and in need of a figure to make the change. Even if this means resorting to choosing public figures. Tumutulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan. As leaders, even if they lack accountability for their promises, they cling to their words, a sign that the people hope in their own ways. And despite their differing opinions, they all yearn for the same. Tingin niyo po ba may kinalaman po yung pagpili po ng mga opisyal doon po sa presyo? Doon po sa pagtaas po ng mga presyo ng bilihin? Oo, dahil matataas ng mga gobyerno, natural naman sila sila nakakaalam yan, tataas mga bilihin. They are hungry for change, clinging to false hopes and out-of-touch realities. They bear this pain, the pain of bearing the bare minimum.
How does it feel to have your food choices dictated not by your choice, but by the harsh realities of what you can afford? Paramdam ko is parang nakakatamad kasi ako puro itlog yung kinakain ko para lang wag tipid yung allowance ko at dahil dito parang nakakatamad na kumain kasi nga parang nakakaumay na. Ako naman, hindi naman ako maselan sa kinakain ko. Pero, syempre, as a person din naman, as a normal person, wini-wish ko na mas masarap yung kakainin ko or at least mas healthy para hindi ko din ma-risk yung health ko dahil, syempre, as a student, ang ating puhunan talaga ay ang ating health. So, yun, sana ay mas masarap yung makakain ko or mas healthy. Minsan, yung pagbabudget mo, dahil nga binabudget mo yung pera mo, pipili ka ng mura. Yung mura na yon parang hindi sapat para sa iyong sa iyong katawan, yung kinain mo na pagkain na yon. Yun. Street foods like fishball and kwek-kwek. Quick, cheap, and filling. For the average Filipino student, these aren't just snacks. They're survival meals. Tight budgets force many to choose affordability over nutrition, risking their health in the process. If students are struggling like this, how much harder is it for poor Filipino families? Rising costs and minimal government support have reduced meals to mere fillers, with little regard for nutritional value. This raises the question, is the government still doing its job with empathy? Are they serving us, or are we serving them? Parang wala, pare-pares lang naman sila nasa tao din talaga ang kaunad mo kaya hindi ka pwede makasagot yan Yan naman kahit sino maging presidente laging sa pamalakaan. While opinions may differ, facts must guide us, especially in choosing our leaders. The government's power comes from the people, and the choices we make, rooted in truth, shape our nation's future. We must always remember, leadership begins with us. Kung may masasabi o may hiling ka sa ating gobyerno, ano ito? Ang may hiling ko sa gobyerno ay babaan yung mga presyo ng mga bilihin at pumili sila ng mga politiko na nakakaramdam sa mga tao para sa pangangailangan. Hiling ko or mas gusto kong mangyari sa government natin is sana mas mapagtuunan ng pansin ang economy. O di kaya tayo ay bumoto ng mga ekonomista at saka yung mga tao na in touch talaga or hindi out of touch sa mga normal na mamamayang Pilipino. Kasi para sa akin kung boboto tayo ng tama ng mga ekonomista, mas alam nila yung magiging state ng ating economy. Yung pagpili ng politiko na may tutulong para sa tao. Kagaya naming mga estudyante na binabudget lang yung pera namin para mapagkasya sa pang-araw-araw. Yun. In the heart of every Filipino home lies a silent battle. An empty table where meals once brought comfort and togetherness. Today, a loaf of bread costs more than hope, and a bag of rice weighs heavier on the shoulders of the poor. Families are choosing between feeding their children and keeping the lights on. To our leaders, hear their cries. Inflation is not just a number. Let us rise together and bring food back to their tables.
This is a call for action, a call for change.